Yes, we're celebrating you for health and freedom everywhere. We're celebrating you. Good morning! Okay, so hello Frontier friends. Ito po ulit ako. I'm Abigail Nones. So ako, electrical engineer naman ako by profession. So kung tatanungin niyo kung sino ba ako, actually, ako po yung taong nakapag-invite kay Mike. Okay, so nangyari lang sa amin noon, nakachat ko lang siya sa Facebook, na-introduce ko lang na meron nga akong gustong i-expand na business dyan. And then, nakausap niya yung mentor natin, si Mentor Brian Ginto, and the rest is history. Okay, ako paano ba ako na-invite? Actually, yung nag-invite sa akin, kilalang-kilala niya na. Kasi yun lagi yung nakakausap niya dyan, which is si Coach RV. Okay, so nung na-invite niya ako, ang sabi lang niya sa akin, part-time. So, alam niyo naman dito sa Pilipinas, masyadong mahirap yung buhay. Kaya kailangan din something extra. Okay, so kaya nung nakita ko yung sana, nakita ko yung opportunity na pwede niyang i-offer sa akin, nakita ko na maganda, grinab ko na rin siya. Bakit ba tayo nandito ngayon? So actually, nandito tayo ngayon to hold a training, especially dyan sa inyo, dahil nga nagsisimula pa lang tayo, and si Mike, i-held niya yun sa inyo para yung learnings na nakuha niya dito sa Philippines, may pasa naman niya sa inyo. And mamaya, alam mo yun, kung anong nangyari sa Pilipinas, yun din yung nakita niya na pwedeng mangyari sa inyo, lalo't bagong-bago pa lang dyan sa France. Okay? So, eto na. Magsimula na tayo. Okay? So, ito pala yung training natin ngayon. Ang training natin is what we call Jumpstart Assembly. So, share ko lang sa inyo kung ano ba yung naging journey ko dito sa USANA. Okay, so yung picture na nakikita nyo ngayon, yan yung mga picture ko na ina-awardan ako, may medals, may certificates, pero yung kasama ko, yan yung papa ko. Ako po kasi, kung bakit tatanungin nyo madaming mga medals, ako po kasi yung literal na mindset. Sabi sa akin, mag-aral ka ng mabuti, para magkaroon ka ng magandang grades, tapos magkaroon ka ng magandang trabaho. So, ako, yun nga lang, at the early age, second year high school pa lang ako, naranasan ko na yung mahirapan. So, nawalan ng trabaho yung tatay ko. And then, tita ko na yung nagpaaral sa akin. So, ang naging mindset na sa akin noon, mag-aral ka ng mabuti kasi ikaw na lang yung pag-asa ng papa mo. So, hanggang sa college, naghirap ako, inaral ko talaga siyang mabuti hanggang makagraduate. Okay? Pagka-graduate ko naman, eto na yung naging trabaho ko. Ito yung first na trabaho ko dito sa work ko, quality assurance ako. Hindi naman siya pang engineering na work, pero yun nga lang, sabi ko kasi kailangan ko nang magtrabaho. Hindi na po ako nag-take ng board exam kasi mas kailangan kong magtrabaho. Dahil hindi ko naman maipapakain yung lisensya ko, hindi ko naman siya pwedeng ma-swipe para may pambayad ng kuryente, may pambayad ng bahay, at saka pang grocery. 'Di ba? So ngayon, dito sa trabaho kong to, 12 oras yung nagiging trabaho ko. 6 a.m. to 6 p.m., 6 p.m. to 6 a.m. Ganun po siya, monthly, nag-iiba. So, sa isang taon, nakakapagod, lumipat ako. Pagkalipat ko naman, dito sa trabahong to, okay, dyan naman naging sales engineer ako. Pero yun nga lang, kahit sales engineer ako dyan, regular working hours, 8 to 5, yun nga lang masyadong malayo. Umuwi ako ng Muntinlupa, tapos sa may Green Hills pa yung trabaho ko. Alas 6 pa lang ng umaga, kailangan bumabiyahe na ako para makapasok ng hindi late, para hindi maabutan ng traffic. Okay? So ngayon, nung nakita ko yung USANA, parang 3 months pa lang yata ako na bago sa work ko. Tapos biglang na-introduce sa akin yung USANA. Yun nga yung na-invite na ako ni Coach RV. So si Coach RV, high school friend ko po siya. Sabi niya sa akin, may ginagawa daw siyang part-time. Eh, nung time na yon, hindi naman talaga ako interesado sa part-time kasi nag-work ako. Kumbaga, parang aanhin ko pa yung part-time ko kasi may trabaho na ako. Sobra-sobra na yung oras na nilalaan ko dun. Pero nung nakita ko yung USANA, yung pwede niyang mai-offer sa akin, yung pwede niyang maibigay sa family ko, dun na nagbago yung lahat. Okay? Actually, kung nakita nyo, nung napresentan ako, yung napresentan kasi ako, nakita ko yung products, maganda, madami siyang matutulungan. Nakita ko yung business plan, okay, kung paano ka pwedeng kumita. Nung nakita ko yon, actually, hindi dollars yung nakita ko. Actually, puro bahay pa. 3 bahay yung nakita ko. Bahay na ibibigay ko sa papa ko, bahay na ibibigay ko sa kapatid ko, bahay na ibibigay ko, yung pansarili ko na. Pero bakit puro bahay? Kasi wala kami sariling bahay, nangungupahan lang kami. Tingnan nyo yung tatay ko,
na-realize ko, yung tatay ko nag-work siya for 30 years sa government. Yun nga lang, wala siyang naipundar. Walang bahay, walang sasakyan. Meron siya madaming loan, tsaka madaming utang. So sabi ko, kung yun yung susundin ko, malamang yun din yung pupuntahan ko kapag sinunod ko yung mga yapak nila. Actually, I'm not against employment kasi nag-empleyado din ako. Yun nga lang, naisip ko kasi at my early age. Okay, to give you an idea, 24 years old pa lang po ako. Pero, at my early age, na-realize ko, mas kailangan ko palang mag-business. Okay? So, ito yung naging, kung bakit ko ba talaga ginagawa yung Usana. And even kayo, bakit nga ba rin kayo nag-join sa Usana? So, ayan. So, ito, yung papa ko, ito yung stepmother ko, at saka ito naman yung kapatid ko. Ito yung kuya ko, yung mga anak niya. Okay? Tapos, ito si Coach JT nyo. Okay? So, ito, lahat naman to ginagawa ko kung bakit ko ba ginagawa yun sana para rin sa kanila. Okay, para nakita ko kasi kung ano yung pwede niyang maibigay na buhay sa family ko, 'di ba? And in the future din para sa mga gusto ko ding makuha pang personal din. Kasi ako hindi naman pwede na ako lang po kasi yung nagpo-provide sa family. Okay, ako yung nagbabayad ng bahay, ng kuryente, etc. Pero sabi ko, paano? Syempre hindi naman forever gagawin ko siya. 'Di ba? So, ang gusto ko din naman, bago ko makapag-settle, bago ko makapag-asawa, gusto ko, ma-settle ko muna yung sa kanila na kahit mag-asawa na ako, sila naman, merong income, fixed income na dumadating sa kanila. Tapos, ito pa, sabi ko nga puro bahay. So, ito yun. Ako po kasi, nung nakita ko yung Usana, bago ako mag-Usana, ako po yung literal na walang pangarap. Bakit? Kasi sabi ko kaya nga siya tinawag na pangarap. Yan yun yung tipong hindi mo kayang abutin. At saka yung pangarap, para sa akin, nakukuha lang siya pag natutulog ka. 'Di ba? Kaya nga siya tinawag na dreams. Pero, nung nakita ko yung Usana, yan pala yung pwede kong makuha. Yun yung nakita ko na, ay, kahit pala ganito na ako kalaki, kahit na matanda na ako, pwede pa rin palang mangarap. Okay? So, actually, this year, ang goal namin, mag-gold director at umabot sa Ruby. Okay? Tapos, nung bata pa lang ako, pangarap ko na talagang makapunta sa Disneyland, in which this year din, yun yung plano namin, may sama namin sila, kahit sa Hong Kong Disneyland lang muna. At saka ito, familiar ba kayo dito? Actually, gusto ko rin makapunta dyan, this year. So, magkita-kita na lang po tayo. Tapos ito, Royal Caribbean Cruise, and alam ko naman po na madami ng sa inyo din, may mga nakasama na din dyan, qualified na siya for Royal Caribbean Cruise at makabili ng sariling sasakyan. At ito siguro, yung unang-unang bahay na ibibigay ko sa pamilya ko. Ayan. Ito lang. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Nag-work ba tayo para lang mag-survive? O nag-work lang ba tayo? May nag-work ba sa atin para makuha yung mga pangarap natin? At saka, ngayon, habang ginagawa nyo, yung mga ginagawa nyo ngayon, how do you see yourself 5 years from now? Nabibilib nga po ako sa mga katulad nyo, mga OFW workers. Kasi, malakas yung loob nyo para makipagsapalaran po sa ibang bansa. Para lang din, syempre, alam naman nating lahat, para sa pamilya. 'Di ba? Kasi alam naman natin, dito sa Pilipinas, kung magtatrabaho tayo, yung effort natin, kulang pa din. 'Di ba? Unlike diyan, oo, 'di ba? Talagang makikita natin, may aahon talaga natin yung mga family natin. Kaso na-realize ko lang din, katulad nga nung minsang may nakausap ako diyan, yung iba na nakausap ko, pati yung dito si Sir Alan. Actually, isa siyang seaman. Nakausap ko siya, chief mate siya actually bago magkapitan. Yun yung position niya. Tapos, parang ilang months lang niyang ginawa ng yung Usana. And then, nag-resign siya. So, tinanong ko kung bakit siya nag-resign. Bilang seaman daw, akala daw ng mga tao, sobrang big time daw nila. Hindi nila alam na sa barko, nakasabit lang sila, nagtitik-tik ng kalawang, yung hirap na dinadanas nila doon. Tapos biglang, malaki yung sweldo nila. Yun nga lang, pagbalik nila dito, kumbaga yun yung sinasabi nilang ubos-ubos biyaya. Kasi dito, pag pinadala nila, parang one day millionaire. Then, hindi pa nila pag naubos na, yung, yung sinweldo nila, kahit ayaw pa nilang umalis, kailangan na nilang umakyat ulit sa barko, dahil kailangan na ulit nilang kumayod. At ang isang pinakatumatak sa akin na sinabi niya, okay, kasi madami ka naman akong kamag-anak na nasa ibang bansa. Sabi niya, ang pinakamahirap na part lang daw,
yung lumalaki yung anak mo na wala ka. Yun yung sabi niya. Tapos, yung anak niya, pagdadating siya, hindi siya kilala, lumaki lang yung anak niya, nakita niya sa picture, siya nakikita lang ng anak niya sa picture. Kaya doon siya nung nakita niya yung Yusana, meron palang opportunity sa Pilipinas na pwedeng makapagpabago ng buhay nila. Kaya after ilang months, naging bronze director siya, nag-resign na siya. Hindi na siya umakyat ng barko, pero ngayon, nagtitrain pa rin siya, nag-work pa rin siya, pero hindi na katulad nung dati na kailangan pa niyang ilang buwan sa barko sumakay. So, ako din naman, ganun naman ako, kasi nakita ko yung needs. 'Di ba? So, sabi ko, kapag nag-work lang ako ng nag-work, mahirap siya. Okay? Kasi, sabi ko, kung meron man na pwedeng maidagdag, bakit hindi? And sobrang swerte nating lahat na nakita natin yung Yusana. Okay? Pakita ko sa inyo, nung nagsisimula ako, ito yung nangyari sa akin. Okay? Ito yung basic pay. Above minimum na siya dito sa Pilipinas. Nung in-income ko siya, sabi ko, oo, malaki na siya. 14,000, malaki na siya. Yun nga lang, ito yung literal na gastos ko. Dito sa Philippines, 10%, ayan, tax ko. Plus yung renta pa namin sa bahay, 2,800. Plus yung grocery namin sa isang buwan, 2,000, tipid-tipid na yan. Allowance, ito yung pamasahe ko, pagkain ko, pag nagtatrabaho ko, partida may baon pa yan, pamasahe pa lang nga yan eh. 'Di ba? Tapos kuryente pa, nagbabayad pa ng cable. Sa 14,000, ang natitira ang nagagastos ko lahat, 13,700. Wala pa dyan yung binibili ng gas. Wala pa dyan yung savings, walang ipon. Wala pang pambili ng load. Wala pang alam mo yun, pambili ng pang shopping, wala pa rin pang date. So sabi ko, lugi talaga. 'Di ba? So kaya ang nangyayari, 'di ba? 15, so sweldo ka, hindi mo pa natatanggap yung sahod mo, lahat may nakalaan na. Ito na yung binabudget ko. Every quincenas, every katapusan. Kaya pagkatapos pa lang ng sweldo, para na akong na-hold up. 'Di ba? Kaya pala na uso yung salitang payslip. Ang galing nga 'di ba? Bakit? Kasi pagka-pay sa atin, slip ka agad. 'Di ba? Hindi mo na mararamdaman. So ngayon kakayod ka ulit para sa sasahurin mo naman sa katapusan. So ganun lang umiikot. Ang pinagtatrabahuhan ko every 15, every 30, yung next 2 weeks ng buhay ko. So sabi ko, kumakayod ako, nag-overtime ako, tapos, ang tinatrabaho ko lang, yung next 2 weeks ng buhay ko. Why not yung Yusana? Sabi ko, yung tatrabahuhin ko to, kahit part-time lang, 'di ba? Pwede ko siyang gawin part-time, pero ang kapalit niya, yung lifetime naman, na pwede niya ma-provide sa family ko. 'Di ba? So, is it my values? Doon ko nakita, sabi ko, ilang taon akong nag-aral, 'di ba? 3 taon sa preparatory, 6 years elementary, 4 years high school, at yung engineering, tinapos ko lang po siya ng 4 years. Kasi sabi ko nga, kailangan ko ng magtrabaho. Okay? 17 years ng pag-aaral para sa 14,000. Diba? Dugot pawis, puyat, diba? Kahit pangungopya, diba? Nagawa na para lang para makagraduate. Diba? Tapos ganun lang yung kapalit. Pero actually, sa engineer naman, sa pagiging engineer, pag naging engineer ako, diba? Malaki naman yung opportunity sa akin, lalo sa ibang bansa, 200,000, 'di ba? 100,000. Yun nga lang, ilang taon na ako nun. Ang dami kong nakausap dito, mga ganong katagal silang nagtatrabaho, 'di ba? Ganong kalaki yung nakukuha nila, ganong kalaki yung sweldo nila. Pero yun nga lang, ilang taon na sila? 30, 35, 40, 50. Tapos sabi ko, kailangan ko palang magtrabaho ng ilang taon, 10 years na silang nagtatrabaho, 12 years, 15 years, tapos ganun. So sabi ko, yung effort, sobra-sobra yung effort mo, yun nga lang, pag nag-retire ako, magkano lang din yung makukuha ko. 'Di ba? So buong buhay ko, nagtrabaho ko, tapos, pag nag-retire ako, magkano lang din. So, kumbaga yung pinagtrabahuan ko, hindi pa sapat para sa pangpagamot ko. Kasi, syempre, yung stress, lahat-lahat, 'di ba? Doon lang mapupunta din sa pampagamot ko. Okay? So, ngayon, ito rin nangyari sa akin sa Yusana. Actually, yung Yusana, first time ko siyang gawin. Yung business.
First time akong nag-business, 'di ba? Wala akong alam sa negosyo, wala akong alam sa produkto. Pero yun nga lang, sabi ko nga yung 17 years na pag-aralan ko para lang sa 14,000. What more pa yung $1,000 or 43,000 pesos every week. Talagang sabi ko, willing na willing akong pag-aralan. Ito yung first convention namin. Okay, dito ako sobrang nanggigil kasi nung first convention sa Yusana, umakyat po si Coach RV at saka si Coach Florence sa stage at sumisigaw na director sila. So sabi ko, naging goal ko, sabi ko, one day, sa isang convention, aakyat din ako. Okay? And ito na yon, ilang convention yung na-attendan ko na puro uma-attend lang ako lang yung nanonood. Then after that, last October 6, 2012, sa PhilSports Arena, sa Ultra, doon nangyari, nung naging director kami, umakyat kami sa stage. Ang sarap nung feeling. 'Di ba? Napapalakpakan ka ng 10,000 people dahil in-acknowledge ka. 'Di ba? So sabi ko, sa mga medals, sa mga certificates na natanggap ko, hindi naman siya nag-abot sa akin ng pera. Pero yung reward dito sa akin ng Yusana, pag-acknowledge sa akin dyan, $600 every week naman yung kapalit niya. Or more or less 25,000 or 80,000 to 100,000 pesos per month. 'Di ba? So ito yung nangyari sa akin. Actually, kung sa inyo, ang galing nga 'di ba? Ang bilis na nag-sharer, ang bilis na nagbe-believer. Ako po, 2 buwan bago ako nag-sharer or yung $40. Tapos naging believer after 5 months, naging builder after 6 months, 'di ba? Kasi mabagal nung time na nagsisimula kami, sabog-sabog pa yung sistema. Unlike ngayon, inaayos na talaga yung sistema, and yung sistema na tinuturo sa inyo ni Mike, yun na yung most effective, proven, and tested ngayon. 'Di ba? Yun, nahit ko yung PPS ko din, tapos nag-achiever, nag-director. At ito pa yung, naging part ako ng Directors Club. So, ano yung Directors Club? Okay, ito na yung mga tinututukan ng mga mentor natin para maging upcoming director din. Okay? Ayan. So, ngayon, ito na yung sistema. Diba sabi ko kung ano yung sistema na ginagawa ng Frontier, ano yung ginagawa ng tinuro ng mga mentor natin para maging ganun kabilis yung negosyo natin. Okay? And yun naman, yung tinuturo sa inyo ngayon, ni Mike ngayon, based saan? Sa mga learnings na natutunan niya dito. Okay? Basic Training or NDO. Ito yung New Distributor Orientation. Ito yung basic na kailangan yung matutunan kung paano ba siya gagawin. 'Di ba? Parang ako, nung time na na tinuruan ako, wala pang ganito kung anong ginagawa natin ngayon. Basta, ang sabi lang sa akin, mag-invite lang daw ako. Yun lang yung ginawa ko. Okay? So, medyo nakakainis pa nun kasi 'di ba yung iba na nagtuturo sa akin, puro estudyante. So, sabi ko, ako, engineer ako, nakagraduate ako, tapos, ang magtuturo sa akin, estudyante. Pero yun nga lang, yung mga estudyanteng yon na nagtuturo sa akin, kumikita ng 200,000 per month. So, sabi ko, yun din naman yung gusto ko yung kitain ko, yung kinikita nila. So, why not? Makinig na lang ako sa kanila para kung ano yung tinuturo nila, kung ano yung resulta na meron sila, yun din yung magkakaroon ako. So, eto, 'di ba? Yung negosyo natin, yung Yusana, actually sobrang dali lang niya. Pero yun nga lang, kailangan ito yung mga ginagawa natin para maging madali siya, 'di ba? Yung Yes Upline at GLLA. Ano yung GLLA? Good Learning and Listening Attitude. Okay? Kasi nung time na yun, 'di ba, wala naman akong alam kung ano yung sinabi ng mentor ko sa akin, nung upline ko sa akin. Yun lang din yung ginagawa ko. Abi, mag-invite ka. Abi, gawin mo to. Abi, ganito. So ako, sinusunod ko lang din sila. 'Di ba? Kasi sila na yung kumbaga naranasan na nila yung mga pwede nating maranasan. Kaya hindi na nila tinuturo kung ano yung pwedeng makapagpabagal sa negosyo natin. And at the same time, 'di ba? Habang tinuturo sa akin, ina-apply ko siya. 'Di ba? Para mas mabilis. Okay? Tapos ito, yung ginagawa nyo ngayon, 'di ba, mga trainings, 'di ba? Kasi ngayon ginagawa na natin na regular yung mga trainings na naa-attendan nyo para syempre, 'di ba, yung learnings din tuloy-tuloy. Sabi nga nila, 'di ba? Keep on learning. Kasi bago ka mag-earn, kailangan nagle-learn ka muna. 'Di ba? So sa inyo, sobrang bilis lang niya kumita ng $100, $200. Pero dito, isipin niyo pag dito kasi sa Pilipinas, kumita ka ng $200 sa first week mo, tapos tuloy-tuloy yan sa isang buwan, in 4 weeks, meron kang $800 or nasa 30,000 yan.
sa isang linggo. 'Di ba? Karamihan naman dito, ginagawa din siya part-time. So, sa isang linggo, sa isang buwan, pandagdag mo, 30,000, malaki na siya. 'Di ba? Tapos, part-time mo pa siya gagawin. Kaya dito, ang daming mga Pilipino na ginagawa na rin, mag-part-time sa USANA. Okay? Pero, ano ba dapat kailangan natin gawin? Ano ba yung dapat na sinisimulan natin para magawa natin siya? Number 1, okay, kailangan meron tayong prospect list. Ano ba itong mga prospect list na to? Ito yung mga pangalan na gusto nating makausap, gusto nating makasama. 200 list siya. So, bakit 200 list? Kasi, ito yung mga tao, okay, based kasi sa survey. So, kung alam nyo, yung mga, di ba, may mga naglalamay, di ba, ang dami mga nagsusulat doon. So, average pala doon, mga 200 na katao, yung mga pumupunta. Okay? So, hindi naman pinagbasihan talaga doon, 'di ba? Syempre, patay 'yun eh. Pero dito naman buhay naman yung ano natin, 'di ba? So eto 200 list, ano ba yung dapat na nakalagay diyan? Meron kang top 20, hot 50, warm at saka cold. Yung top 20, eto yung mga yung mga gusto mong makasama na may authority. Okay, yan yung super close mo. Okay, ayan yung mga madali mong mapasama yung kapag nagsalita ka, sumusunod sa'yo, naniniwala sa'yo, 'di ba? Ito yung mga madalas mong araw-araw mo talaga siya nakakausap. Hot 50, ito yung ka-close mo. Pero kumbaga, hindi yung ganun ka-close. Unlike nun sa top 20. Yung warm, ito yung mga 3 to 6 months na nakakausap mo. Tapos yung cold, ito naman yung 6 months and above. Okay? Ito, pangalawa, chicken list. Okay, kunyari, ikaw, i-rate mo yung sarili mo. Okay? I-rate mo siya ng 1 to 10. Ngayon, kung ang rating mo sa sarili mo, sabihin natin 7, huwag kang mag-i-invite ng 7 pababa. Ang i-invite mo, 7 pataas. Bakit? Kasi iisipin mo kung ganito, kung ikaw, in-invite mo, yung mas mataas sa'yo, kung siya nga di ba, nagawa niya. What more pa ako? Unlike yung ganun sa amin ni Coach RV, di ba? Actually, si Coach RV, 'di ba? Nung high school kami, siya lang yung taong nangungopya sa akin. 'Di ba? Pero dito sa USANA, nung nakita ko siya, ang laki na ng pinagbago niya, ang laki na ng resulta niya. Sabi ko, bakit hindi na lang ako makinig sa taong to? Kung siya nga nagawa niya yung taong nangungopya sa akin. Lalo ako, kayang-kaya ko siyang gawin. 'Di ba? Kaya lahat ng sinasabi sa akin ni Coach RV ngayon, sinusunod ko lang din. 'Di ba? Kasi yung kinikita niya na $1,000, yun din yung gusto kong kitain in the, 'di ba? This May until June, yun yung gusto kong kitain. 'Di ba? And etong chicken list, ito yung mga may authority, ito yung tipong mga boss mo, basta yung mas mataas talaga sa'yo. Okay? And yung MAC. Ano ba yung MAC? Ito yung may money, may authority, tsaka may credit card. Kasi yung mga yan, hindi na nila kailangan ng desisyon ng ibang tao, okay, consultation ng ibang tao para gawin siya. Ayan, so paano natin sisimulan? So, kailangan nyo munang i-form sila. Ano ba yung form? Acronym lang po yan ng Family, Opportunity, Recreation, and Message. Para saan yan? Kailangan mo lang mag-build ng connection and trust, lalo kapag yung mga tao hindi mo naman araw-araw nakasama, hindi mo matagal na, hindi mo naman na nakakausap. Okay? Tapos ito, yung tipong kapag close mo, doon mo kakamustahin yung kamag-anak nila, yung family nila, kasi biglang kakamustahin mo, hindi naman pala kayo ganun ka-close, mawiwirdohan yan kung bakit mo kakamustahin yung pamilya nila. 'Di ba? Unlike sa amin dito sa Pilipinas, ang una namin kinakamusta, yung work nila dito sa opportunity. Kamusta? Saan ka na ba nag-work ngayon? Ano na ba ang trabaho mo? Gaano ka nakatagal dyan? Regular ka na ba? Ganon yung usapan dito sa Pilipinas. Okay, bakit? Kasi dito, alam naman natin, ang daming tao dito sa Pilipinas, ang daming mga nagtatrabaho dito na hindi sapat sa kanila. Pag kinamusta mo yung trabaho nila, puro reklamo lang yung maririnig mo. And dito sa Pilipinas, yun yung gustong-gusto ng mga tao. Pag nagreklamo yung mga kinakausap nila, 'di ba? Sa sweldo, sa boss, basta lahat ng reklamo na pwede nilang masabi, 'di ba? Kasi doon nakakapag-build ka ng needs. Doon mo nalalaman kung ano yung pangangailangan niya. Kasi kapag nalaman mo na yung pangangailangan niya, doon mo malalaman kung paano mo siya aatakihin, kung paano mo siya mai-invite. 'Di ba? Based on sa pangangailangan niya. Kunyari, naghahanap siya ng bagong opportunity, bagong work, 'di ba? Gusto niya ng bagong environment, edi i-offer yung USANA, 'di ba?
Sa recreation, dito mo malalaman kung ano ba yung pinagkakaabalahan niya aside sa trabaho niya. 'Di ba? Kunyari, dito kasi sa USANA, dito kasi sa Pilipinas, ang daming shifting na yung trabaho. 6 to 2 yung pasok, 2 to 10, 10 to 6, iba-iba. 'Di ba? May mga 8 to 5, 'di ba? So kailangan malaman mo yung schedule nila. Okay? Para sa schedule na 'yon, malalaman mo kung kailan mo siya pwedeng i-invite. Okay? Sa recreation, para malaman mo yung off niya, Saturday ba, Sunday ba, Monday ba, Tuesday ba, para alam mo kung kailan mo siya isiset. O kung pwede naman pala siya ng weekdays, 'di ba, after work, diyan mo din malalaman. Tapos, itong message, okay, eto na yung magbibigay ka ng mensahe sa kanya. Kasi, 'di ba, dito, nakikita mo na may problema, nakikita mo na may needs siya. So, dito, kumbaga, dito mo siya gagatungan. Oo nga kaya na-realize ko, hindi pala sapat. Kailangan pa rin ng something extra. And in inviting, kailangan always be excited. Bakit? Kasi napapasa mo yan May isip ng mga tao, bakit ba sobrang excited nito? Bakit ba, alam mo yun, parang full of energy, 'di ba? So, mako-curious siya ngayon. Kasi kailangan mo mag-build ng curiosity. Bakit lagi kang masaya? Bakit lagi kang excited? 'Di ba? Tapos, always kiss. Ano yung kiss? Keep it short and simple. Okay? As much as possible, huwag ka na magbigay ng kung ano-anong mga information. 'Di ba? Kasi baka, naku, may nakausap kasi ako dyan sa France, ayaw niya nung magbenta-benta, akala niya real estate, hindi ko tuloy siya ma-invite. 'Di ba? So, do's and don't in inviting. Kasi dyan sa do's and don'ts in inviting, okay, since dyan naman sa France, open naman yung networking. Dito kasi sa Pilipinas, hindi. Kaya hindi muna namin sinasabi na networking siya. 'Di ba? So, kumbaga dito, it's more on business kasi hindi na namin siya tinitignan bilang networking. Negosyo talaga yung tingin namin sa kanya. Okay? Kasi ito na yung pwede naming maging foundation. Ito na yung pwede nating maging foundation, learnings para sa mga negosyong gusto natin. Okay? Yung do, okay, edify nyo or i-build up nyo, 'di ba, yung Champs-Élysées, yung office nyo sa Champs-Élysées, okay, doon nyo i-build up nyo yung building na yun. Kasi kita nyo dito, sobrang nababaliw yung mga tao kapag sinabing enterprise kung nasa nandun yung USANA. Kasi katabi niya yung Louis Vuitton, nandun siya. Unlike dyan sa inyo, talagang makikita nyo talaga Hindi na pwede, kahit hindi na ikwento, makikita. 'Di ba? At kapag nagtatanong ako sa mga kakilala ko dyan sa France, so, alam nila yung Champs-Élysées. 'Di ba? Tapos, yung company nyo, 20 years na siya. 20 years na all over the world. Nagsisimula pa lang dyan sa France. Kaya nasa expansion stage pa. Dapat be excited. Okay, yung don't, huwag nyo munang tansyahin nyo. 'Di ba? Yung kung open ba sila sa negosyo, open ba sila for opportunity. Ang na-realize ko kasi dyan sa France sa inyo, yung based sa observation ko, karamihan ng mga tao dyan open for opportunity. 'Di ba? Kasi kaya nga po kayo nandyan kasi naghahanap po tayo ng magandang opportunity. And kapag pinakitaan sila ng mas magandang opportunity, doon nila nakikita na pwede pala mas maganda siya. Okay? So, be excited. I-build up nyo po yung Champs-Élysées, i-build up nyo yung company, i-build up nyo lalong-lalo na si Upsmike nyo. Bakit? Kasi si Upsmike, siya yung makakatulong sa inyo and i-build up nyo yung team din. 'Di ba? Si Upsmike, yung tumutulong talaga sa inyo para magawa nyo siya. Okay? Ito yung wag ka munang magkukwento ng madami, wag mo muna ikukwento lahat, para makita nila, ma-excite sila sa presentation na ide-demo sa inyo nung magpe-present. Diba? Inviting naman, meron tayong 3 ways of inviting. Okay, ito yung direct, indirect, and consultation. So, pag sinabi natin direct, ito yung diretsahan natin sinasabi sa kanila na may i-offer akong business sa'yo, may offer akong opportunity sa'yo. Gusto mo ba, alam kong, di ba wala kang trabaho? Di ba wala kang work? May alam kasi akong magandang pwede mo mapagkakitaan. Pangalawa naman, indirect. Ito naman, yung mga, dito ako madaming na-invite, and dito sa Philippines, ito yung, ito yung patok. Okay? Indirect,
Baka may kakilala ka na naghahanap ng part-time. Baka may kakilala ka na naghahanap ng business. Ngayon, malalaman mo kung paano mo sila i-invite. Depende sa pagfo-form mo. Okay? Yung form kanina, yung family, occupation, or opportunity, recreation, and message. Kung ano yung nalaman mong needs niya, dun yung i-offer mo. Okay? Indirect, o kaya, di ba, nalaman mo na naghahanap siya ng magandang opportunity. Pero, itong indirect ginagawa siya para hindi halata na siya yung ini-invite mo, siya yung magpapa-invite. Diba? Example, oy, pre, oy, mare, may kakilala ka ba na naghahanap ng part-time? Kasi dun sa company namin, naghahanap sila na pwedeng mag-part-time. Talaga, extra $100, $200 per week. Convert nyo na lang dyan. Okay? Extra $100, $200 per week, part-time, sabihin naman niya, talaga, ano bang gagawin? Medyo mahirap siya i-explain dito kasi 90% visual siya. So, actually, sasabihin naman sa'yo yan during briefing and interview. Okay? Bakit briefing and interview? Kasi, di ba, kakamustahin, alamin, yung mga ganon. Di ba? So, yun yung indirect. Next consultation, ito yung mga tipong big time, mga boss, yung mga mas mataas sa atin, sila, ganyan. So, dyan ko na-invite yung boss ko. Sabi ko sa kanya, may ipapakonsult ako sa kanya. Siya kasi yung magaling regarding sa business. Siya yung magaling regarding sa decision making. Alam mo yun, ang kailangan mo lang dyan sa consultation is i-praise mo siya ng i-praise, purihin mo siya ng purihin, and then pataasin mo yung ego niya, yung pride niya na siya lang talaga yung magaling. Okay? Next, edify. Ano yung edify? Example lang yan is pagbi-build up. Anong build up? Kunyari, may nakain kayong masarap na pagkain sa isang restaurant. 'Di ba hindi naman imposible na hindi niyo siya ikwento at i-refer niyo siya na, uy, alam mo ba, sa ganito, masarap yung pagkain, yung croissant, masarap yung sa ganitong restaurant. Pwede mo siyang sabihin, alam mo, tikman mo yung ganito nila, mura na, masarap pa, ganyan-ganyan. 'Di ba? So, ganun yung pag-i-edify. Kaso nga lang, sa negosyo natin, sino-sino ba yung kailangan nating i-edify or i-build up? Okay? Ginagawa tong pag-i-edify, kumbaga, para makinig yung taong kakausapin. Like sa inyo, example, si Upline Mike, 'di ba kung titingnan nyo, medyo bata siya, pero paano nyo ba siya i-build up? Sabihin nyo sa mga kausap nyo, actually, yung una mong makakausap, eto kasi yung nagtuturo sa akin, eto yung tumutulong sa akin dito sa negosyo. Okay, siya yung tumutulong sa akin kung paano ko siya gagawin, siya yung tumutulong sa akin. Actually, hindi lang sa akin. Actually, sa buong team namin dito sa France, siya talaga yung tumutulong sa amin at tumututok sa aming lahat. 'Di ba? Imagine mo, nakakatuwa nga tong batang to 'Di ba? Kasi sa murang edad niya at his young age, 'di ba? Ang dami niya nang natulungan dito para kumita. I-edify nyo lang, i-build up nyo si Ups Mike kung paano niya kayo tinutulungan. Okay? Tapos, i-edify nyo, i-build up nyo yung building, yung Champs-Élysées, yung lugar niya. Alam mo ba, dito, ang katabi niya, mga ganito. 'Di ba? Sa France naman, pag sinabing Champs-Élysées, alam na. Tama ba? Pangalawa, yung kumpanya. Actually, ito, galing siyang US. 'Di ba? Tapos, nag-expand lang siya dito sa France. Kung titingnan mo naman, hindi naman basta-basta nakakapasok dito yung mga kumpanya. 'Di ba? Ibig sabihin, maganda talaga yung kumpanya nito, kaya nakapasok siya dito at nakalocate pa siya sa Champs-Élysées. 'Di ba? So, pangatlo, yung upline or yung coaches natin, which is kayo, ang i-edify nyo, yan nga, si Upline Mike. 'Di ba? So, yun na, naturo ko na sa inyo kung paano siya i-build up or i-edify. Basta, kailangan kung paano niya kayo natulungan. Sumunod, yung Team Frontier. Yung team natin, kung paano ba nila kayo natulungan. Tulad ng ganitong mga trainings, 'di ba? Yung Frontier France yung i-build up nyo, at saka yung Frontier din sa Philippines. Sabihin nyo yung team dito sa yung team sa Pilipinas, at saka yung team din diyan sa Paris. Ngayon, eto kasi yung buong ginagawa. Okay, and even dyan, so napakita naman sa amin yung office, nakita namin siya sa picture, same lang din ng format. Number 1, kailangan mo siyang i-tour. Paano mo itutour? Ilibot mo sa office. Ito nga pala si Dr. Myron Wentz. Okay, ito nga pala yung founder, scientist siya, okay, and microbiologist siya. May Albert Einstein Award siya. Okay, tapos itutour nyo, ito pala yung mga produkto,
Tapos, ito yung picture niya sa, sa USA. Tapos, itutur nyo sila sa mga produkto. Ito pala yung produkto ng Usana. Maganda siya, makakatulong siya para sa atin. Tapos, kumbaga, bigyan nyo lang ng basic sila kung ano yung pwede nilang makita. Ito para sa mata, para sa liver, mga ganun. Okay? Kung para saan lang, pero wag nyo nang i-detalye kung para saan. Okay? Kasi sasabihin naman yon during the presentation. Pangalawa, mirror. Ano yung mirror? Kumbaga, kung ano yung trabaho ng mga kausap nyo, yun yung, ay, ito pala. Kunyari, sa amin, ako, engineer ako. Si Coach RV, nurse. Si Coach Florence, nurse. Si Coach JT naman, IT. Kapag may kausap akong engineer, o may kausap akong IT, may kausap akong nurse, ay, nakita mo ba yun? Ituturo ko lang siya. Diba? Ito pala si Coach RV. Actually, nakikita mo yung taong yun, nurse pala siya. And tumutulong siya sa akin dito sa negosyo ko. Diba? Pangatlo, open mind. Ano yung open mind? Ano ba yung dapat nilang i-expect? Okay? Sa makikita nila sa presentation. Okay? Dapat, eto sa open mind, yan yung ma-open mind talaga siya at magiging willing siya makinig. Sumunod, presentation, do's and don'ts. Okay, during the presentation, maganda, makinig kayo. Kahit ilang beses nyo nang naririnig yung sinasabi, yung dinedemo, pakinggan nyo pa rin siya. Parang first time nyong marinig. Kasi kumbaga parang, uy, grabe, diba? Pati yung guest nyo, diba? Yung prospect nyo, maisip niya, grabe, ganun pala talaga. Tapos, kumbaga, umuo lang kayo din ng umuo. Okay? Tapos, kumbaga, avoid texting, avoid calling, avoid yung tayo ng tayo. Kailangan, nakafocus lang tayo. 'Di ba? And ano ba yung mga dapat hindi natin ginagawa? Yun nga yung texting, tsaka yung pagtawag, tsaka ito, kamayan nyo sila. 'Di ba? Kasi syempre, negosyo tayo. Itong negosyo natin, kumbaga, multi-billion dollar talaga. So, yung mga kakausapin nyo, 'di ba? Parang sa mga businessman, 'di ba? Puro kamayan sila ng kamayan. Yun kasi yung handshake, yun yung show of respect lalo sa kausap mo. 'Di ba? Sumunod, sharing. Yan yung mag-share kung name, ano yung background, paano nila ginawa ng paraan, yung pag-join nila sa Usana, at saka bakit ba nila ginagawa yung Usana. Okay? Sa closing, okay, ituturo naman sa inyo ni AppsMite yan yung detalyado, okay? Kailangan naka-ready yung prospect list nyo. Ano yung FFF? Feel, felt, found. I-share nyo ba? I-share nyo kung ano yung mga napagdaanan nyo. Kunyari, na-realize mo kung bakit mo ginagawa yung Usana. Ang sasagutin nyo, yung mga concern nila, wala akong oras, wala akong pera, wala akong time, yun na yun yung oras, okay, tapos malayo, yung mga ganun. Sasagutin nyo sila, gamit yung feel, felt, found. Ano ba yun? Ako nga rin nung simula ako, actually nung nakita ko yung Usana, parehas na parehas tayo nung nararamdaman. Parang, malaki siya masyado, parang kakayanin ko ba siya, ang dami-dami kong trabaho, 'di ba? Yung mga ganun. Okay? Sumunod, yung bubble chart. Yan yung position. Kung saan nyo ba sila ilalagay sa negosyo nyo. I-drawing nyo lang kung saan nyo ba sila ilalagay. Okay, ano yung ma'am? Meeting after meeting. Okay, ito yung nag-evaluate kayo kung ano yung mga kailangan o kamusta yung guest mo, kamusta yung goal natin ngayong linggo. Diyan yung ma-evaluate yung mga nangyari sa inyo every day or every time nagkikita-kita kayo sa meeting nyo. Okay? Tapos, yung follow-up, 'di ba? Sa follow-up, dito kasi sa Pilipinas, 48 hours rule. Ano yon? Dapat within 2 days mag-join na siya. Kasi dun lang naglalast yung excitement. So, maganda, 24 to 48 hours. Kung kaya ngayon na mismo, pag napresentan mag-join, i-push nyo na, mag-join na sila. Okay? So, yan yung sistema na tinuturo ng Frontier, tinuturo ng mentor natin. Okay? So, ngayon, syempre, as a team, lahat tayo na-achieve natin, madami tayong na-achieve kapag nagtutulong tayo. Kaya siya team. Together, everyone achieves more. Okay? At sino-sino ba yung mga tutulong sa inyo? 'Di ba? Yan yung Frontier. Meron tayong isang vision, meron tayong one goal. Yun yung matulungan namin kayo, matulungan natin yung isa't isa. At sino ba yung mga tutulong sa inyo? Sila lang naman lahat. Okay? Okay lang ba na silang lahat tumulong sa inyo para magawa natin yung negosyo natin? Okay? At isipin nyo na lang, after 4 years, gano'n na kayo karami? Okay? Actually, ang Frontier, 'di ba? Itong team natin,
hindi pa siya talaga 4 years. Kasi bago-bago lang din yung team natin. 'Di ba? 2 years pa lang sila and going 3 years this year. Okay, isipin nyo, yung sistema niya, nagawa lang siya last year. Na perfect siya. So, dun sa 3 years na yon, dun talaga tinignan yung sistema kung ano ba yung pwedeng mag-apply sa atin. Okay? And, tingnan nyo ito 1 taon pa lang na nagagawa yung sistema na yon, ito na yung naging resulta. Gusto nyo ba malaman kung ano yung pwedeng maging resulta sa inyo kapag in-apply nyo yung sistema na tinuturo ni Upline Mike and tinuturo nung team? Okay, ganito lang naman. Okay, ay, mamaya-maya pala. Ito pala yung muna. Yung sino ba yung mga taong pwedeng makatulong sa atin? Ito si Mentor Ice, ECE siya, student lang siya nung nag-start dito. Pero syempre, bilang estudyante, saan ba siya kukuha ng pang-start? Ito si Mentor Ice, nag-start siya, nag-join pa siya sa Usana. Okay? Ay, nag-join siya sa Itbulaga pa. So, may parang game show yung Itbulaga. Sumali pa siya doon para lang makapag-join sa Usana. Ito naman, si Mentor Sheila, kung alam nyo, yung investigador, basta yon parang news yon sa GMA, dun siya dati nagtatrabaho. Okay? Ito naman si Mentor Raj, okay? Isa din siya sa student na nag-start. Student siya nung nag-start din dito sa Philippines. Okay? Pero right now, one of our Ruby directors na rin, here in Usana, and lahat tayo, okay, lahat dito sa Philippines, siya din yung nagme-mentor. Okay? International, tennis player yan. So, kung makikita nyo, mukhang foreigner pa. 'Di ba? Pero nagtatagalog naman 'yan. Siguro eventually one of these days makakausap niyo din siya. Okay? Ito naman si Mentor Ryan. Ito naman, 'di ba? Nurse naman siya. Okay? Ito pala si Mentor Ice, engineer, ito media handler, ito engineer din. Si Mentor Ryan naman, nurse naman siya by profession. Actually, kung tatanungin niyo, kahit hindi niya gawin yung Usana, pwede na eh. Kasi vice president naman siya ng isang realty corporation ng pag-aari ng pamilya nila. Yun nga lang, bakit ba niya ginawa? Syempre, hindi pa rin enough yun dahil nga, yun, galing sa pamilya niya. Hindi naman galing sa kanya. 'Di ba? And ito naman, kumbaga sa sistema lang din, si Mentor Ryan talaga yung bumuo, okay, ng buong sistema. Si Mentor K, ito naman, doctorate yan in pharmacy. So, regarding the products, 'di ba? Kapag kami may concern kami sa products, 'di ba? Siya yung tumutulong sa amin, siya yung nag-e-explain bawat detalye kung para saan, 'di ba? Kung ano yung pwede sa mga ganong sakit. Ito si Mentor Brian. Okay? Siya yung taong nakapunta diyan sa France at nakausap ni Mike. Okay? Siya yung isa siya sa taong tumutulong talaga sa akin dito sa negosyo ko. Okay, isa si Mentor Brian na personal mentor talaga namin ni Coach RV. Okay, etong mga taong to, okay, sila lang yung nagsimula ng sistema ng Frontier. Kung iisipin nyo, di ba, ito si Mentor Brian, fresh graduate din. Actually, si Mentor Raj, kakagraduate lang din niya last year. Di ba? Pero itong mga taong to, nung nagsisimula, 2 years ago, sila lang din. Pero isipin nyo, after 2 years na ginagawa nila to, after 1 year na na-master nila yung sistema, okay, ganun na sila karami, yung pinakita ko sa inyo kanina. And ito nga yung sinasabi ko sa inyo na after 4 years, nagagawin nyo siya ng tuloy-tuloy, hindi malayo na ganitong mangyari sa inyo. 'Di ba? Okay? Ito yung last event sa Araneta. Okay, kung iisipin nyo, Araneta Coliseum, itong mga taong to, so yan yung mga distributors ng Usana Philippines. And sabi nung Vice President ng Usana, eto daw yung pinakamalaking event na nangyari for 20 years sa Usana. Okay, ngayon, you can check our website. Diba, yung mga nagfe-Facebook naman, pwede nyo i-check sa website itong natin, ito. Okay? onefrontier.com. So, makikita nyo doon yung
page natin ng Frontier. Tapos, pwede nyo rin akong i-add sa Facebook. Yan, Abigail Nones, para makapag-usap din tayo personally. Tapos, ito, isang quote siya. Okay? A short-term sacrifice for a long-term reward. Okay? So, hindi naman natin gagawin yung Usana ng ilang taon, ng 20 years, ng 10 years, 'di ba? Dito ine-establish pa lang natin yung negosyo natin. So isipin niyo na lang, like diyan isang taon pa lang siya, sa Philippines 4 years pa lang siya, tapos ganun yung naging effect. Okay? Naging ganun yung resulta. So isipin niyo na lang kung ano yung pwedeng mangyari diyan. Okay? So ngayon, 'di ba? Pag-usapan nyo, wag kayong uuwi nang hindi kayo nag-goal set ni Upline Mike, na hindi kayo nakakausap ni Upline Mike kung ano ba yung goals nyo for the following week, for the coming weeks. Tapos, siguro, yan, pwede nyo i-add sa Facebook para makapag-usap din tayo. Okay? So, guys, okay? See you soon. Power. Ang pinaka-mahirap maging OFW ay yung napalayo ka sa pamilya mo. Hindi ako nakauwi ng matagal kasi yung father ko may sakit. Hindi na siya nakakakita. Yung perang ibabakasyon ko, Papadala ko na lang sa kanila para panggamot nila. Pag winter ay ang hirap. Kahit masama ang pakiramdam mo, pipilitin mong bumangon. Hindi ako basta makauwi kahit gustong-gusto ko. Meron po akong binabayarang bahay buwan-buwan at ang aking mga anak, sa akin lahat sila umaasa. malungkot kasi ako lang mag-isa. Hindi ko nakita ang bunso ko na iniwan ko 1 taon lang siya. Very shocked talaga ako. Nakita ko yung email na yun. This is amazing. I still couldn't believe it. Makikita ko ng pamilya ko. Ang namimiss ko ay ang pamilya ko. Yung pinaka-miss ko sa Pilipinas ay yung pag-celebrate natin ng Pasko. Sobrang saya mo. Hindi ko maipaliwanag. Pilipinas na ako. 2 hours na lang makikita ko na yung parents ko. Yayakapin ko agad sila. Ito ang sorpresa ko sa misis ko. Mumurahin lang yung wedding ring namin noon. So, wala kayong kamalay-malay mga anak ko. Nandito na ako. Lapit na. Balang araw mawawala ng paningin niya. Gusto kong pagbalik ko ng Pilipinas, magkita pa ulit kami. Gusto ko na mayakap pa aking mga anak at ako. Nung umalis ako, yung bunso ko, 1 year old. The highlight is being with them. It's no longer a dream na. It made Christmas meaningful. At last na buo kami. Masayang-masaya ako. This is a perfect gift for Christmas talaga. I'm Joey Doble. Ako si Leonie Villanueva. Ako si Jo Marie Balion. Ito yung happiest moment in my life.